Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagpatuloy si Chen Fan sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang minamahal na Xiao Qiong, lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Yun Shan. Ang alternate Holy Son ng Yunlan Holy Land na si Yun Shan ay pumunta upang bumisita sambit niya, ngunit nagtaka siya sa kanyang nadatnan. Hasambit ng servant mukhang mayroong matinding lab ang nangyayari saan mang sulok yung saint bababa raw ba sila upang tingnan. Napatanong si Yun Shan kung ano ang nangyayari sa Five Elements Immortal Sect. Inutusan ang kanyang servant na tumungo doon at maingat na mag-imbestiga, wag nitong i-reveal ang kanyang pinagmulan, at bumalik sa kanya upang mag-report. Oo, tugon ng servant. Idinagdag ni Yun Shan na since walang narito upang i-welcome siya, ito raw ay magpanggap na lang na hindi siya pumunta, at lumipad na paitaas kasabay ng kanyang dalawa pang servants. Young Saint, saad ng isang servant, umano'y sa napakagulong sitwasyong ito maaaring mas mataas ang tsansang makukuha nito upang mag-shine, kaya hindi raw ba't mamimiss lang nila ang oportunidad kung aalis sila ngayon. Sumagot si Yun Shan na ang agwat sa pagitan ng kanilang pananaw iyon ay isa lamang sa mga rason kung bakit siya ay ang itinadhanang maging Holy Son at ito ay maging isa lamang servant. Young Saint, tugon ng servant, pakiusap siya raw ay bigyan nito ng kaliwanagan. Sumagot si Yun Shan na base sa nakita nila doon ay mahihinuha mong ang Five Elements Immortal Sect ngayon ay nasadlak sa total chaos. Ngunit bukod sa Five Emperor na tumungo sa sentro ng universo, sila ay mayroon ding 5 Elemental Sages at 5 Elemental Servants, kaya papaanong naging ganoon ang sitwasyon doon, papaanong nangyaring sila ay napakadali lang na nahulog sa ganoon katinding chaos. Mayroon lang isang paliwanag at iyon ay dahil sa namatay na ang lahat ng kanilang mga higher-ups na kasalukuyang nasa kanilang teritoryo. Idinagdag na although ang 5 Elemental Emperor ay malalakas individually at kiniklaim ng mga ito na sila ay isa sa 9 greatest immortal sects, hindi sila maaaring umasa lang sa kanilang 5 Elemental Emperor. Ang kompetisyon sa mga immortal sects ay patungkol sa tens of thousands of years na naipong heritage at foundation. Kaya kung ang kanilang pundasyong bato ay mawala at ang matira na lang ay mga bare-headed na mga commanders, paano pa sila matatawag na immortal sect, paano nila pupunan ang kahulugan ng katagang sekta? Kung ganon, tugon ng servant, kung ang Five Elements Immortal Sect ay hindi na nag-e-exist, ang ibig sabihin daw ba nun imbes na siyam 8 immortal sects na lang ang matitira? Hindi, tugon ni Yun Shan, hindi ganoon. Yunlan Immortal Sect, kamusta raw ba ang tunog nun? Wonderful, sigaw ng isang servant. Young Saint, ito raw ay mayroong napakalawak at napakalayong pananaw. Idinagdag ni Yun Shan na bumalik na sila sa Holy Land upang i-meet ang Holy Master na agad namang sinang-ayunan ng dalawa. Hasambit ni Qiong sa kabilang dako, umano'y ang starlight na ito ay tila ba traces ng paghahanap ni Xiao Fan sa kanya, ngunit ito raw ay madali lang ding gayahin, umano'y ngayoy tila ba kasama niya si Chen Fan. Xiao Fan, dagdag niya pa, since siya ay kinuha ng Immortal Kang Qing at dinala sa True Martial Immortal Sect, ang kanyang cultivation ngayon ay nag-improve na ng husto, siya ay hindi na yung dating mahinang taong umaasa lang sa proteksyon nito. Nang bigla siyang may napansin, napatanong kung ano ang problema, Qiong Xianzi, sambit ni Hanjin, ito raw ay sumama sa kanya ngayon din upang makita ang Sect Master. Ilang sandali pa ay tumungo na nga sila sa kinaroroonan ng Sect Master ng True Martial Immortal Sect. Nagpaabot ng pagbatid paggalang ang dalawa. Pinaalis ng Sect Master si Hanjin, pinapaiwan si Qiong. Sect Master, sabat ni Hanjin, umano'y si Qiong Xianzi ay wala nang kinalaman sa basurang iyon, ito ay isang excellent cultivator na magiging kanyang asawa, siya na si Hanjin ay walang nakikitang mali. Hanjin, tugon ng Sect Master, umano'y 3 beses niya nang naririnig ang bagay na ito, tama na hindi siya bingi umalis na ito rito ngayon din. Natigilan saglit si Hanjin nang bigla siyang nakatanggap ng light attack mula sa Sect Master, ito raw ay sumusobra na. Kung ganun, tugon ni Hanjin, Sect Master, siya raw ay aalis na at ganoon na nga ang ginawa niya. Pinalapit ng Sect Master si Qiong. Sect Master, saad niya, narinig niya raw ang sinabi ni Hanjin.
Oo, tugon ng Sectmaster, talaga rong ang bagay na ito ay mayroong kinalaman sa kanyang ex-husband ang Chen Baekshun ng abandoned Starfield. Sumagot si Kyung na si Chen Fan ay hindi niya ex-husband, ito ay kanyang husband, ngunit sumagot lang ang Sectmaster na wala siyang pake sa nakaraan nito, ngunit sa pagkakataong ito, talagang maaaring maging ex-husband niya na ito. Sabay turo sa projection, siya na raw mismo ang tumingin. Idinagdag na sa kabutihang palad ang kanilang starship ay malayo kaya kaunting vibration lang ang naramdaman nila, ngunit kung nagkataon na sila ay malapit, malamang nawasak na ang starship nila, at sa projection nga'y nakita ni Kyung ang ginawa ni Chen Fan sa 5 elemental sages. Hasambit ni Kyung umano'y ito ay ang 5 Elements Immortal Sect. Nagtanong kung nasaan na ngayon ang 5 Elemental Emperor, ang mga iyon daw ba ay nanggalaiti na. Sinabi ng Sectmaster na bago ito ay pinatay ni Chen Baekshun ang anak ng Azure Emperor at ngayon ay nagawa nitong matalo ang 5 Immortal Sages. Ang ex-husband nito ay talagang dazzling, gayunpaman it's such a pity. Sa tingin daw ba nito ang tsansa nung makasurvive mula sa 5 Elemental Emperor ay 1 in a 10,000, na siyang labis na ikinabahala ni Kyung. Ngayon Kyung Xianzi, dagdag ng Sectmaster, na iintindihan na raw ba nito? Wala siyang pake sa laman ng puso nito, ngunit magmula sa araw na ito, kailangang ito ay magkaroon ng boundary mula sa taong iyon. Nagsama ng singsing at idinagdag na 2 linggo mula ngayon sa gaganaping 9 Great Immortal Sects Higher-Ups Meeting. Ang unang kailangan nitong gawin ay ang isuot ang singsing na ito at magpakita sa lahat, announce na ito ay engaged na kay Hanjin. Sa ganitong paraan ang boundary sa pagitan nila ng taong iyon ay magiging malinaw, ganoon din ang viewpoint nito, at ito ay puprotektahan ng True Martial Immortal Sect hanggang sa katapusan. Hindi Sectmaster, pasigaw na tugon ni Kyung. Siya raw ay, sumabat ang Sectmaster na kung ayaw nito mayroon pa namang 2 paraan. Ang una ay ang kunin niya ang lahat ng cultivation power nito, ang kaluluwa nito ay maglalahot, hindi na maaaring ma-reincarnate pa. Ang pangalawa ay ang umalis ito sa True Martial Immortal Sect. Sa ganoong paraan ang kanilang sekta ay wala nang pakipapatungkol sa buhay at kamatayan nito. Bukod pa dun, wag na itong umasang ito ay makakatakas pa, ito ay walang kaalam-alam kung ano ang mga cruel methods ang nag-aabang sa kanya sa labas, na titiyak niyang ito ay kukunin ng 5 Elemental Emperor upang pagbuntunan ng galit. Nanlambot ang mga tuhod ni Kyung sa kanyang mga narinig. Idinagdag ng Sectmaster na kahit hindi na para sa kapakanan pa ng kanilang Immortal Sect o kaya naman para sa kapakanan ng kanyang ex-husband, at least ito ay magbigay ng allowance para sa kanyang sarili. Kung talagang minamahal ng mga ito ang isa't isa ng buong puso, gaano raw ba kaya kasakit para sa ex-husband nitong ito ay makitang nasa ilalim ng kontrol ng 5 Elemental Emperor. Lumuhad si Kyung at magsasalita na sana, ngunit idinagdag lang ng Sectmaster na dapat ito ay aware sa kahalagahan niya para sa True Martial Immortal Sect. Ginagawa niya lang ito dahil ayaw niya itong isuko ng ganoon kadali, at sa tingin niya ang best option ay ang piliin nito ang unang path, which is ang ma-engage kay Hanjin. Alright, tugon ni Kyung, umano'y alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sectmaster, pakiusap, gawaran siya nito ng kamatayan. Medyo nabigla ang Sectmaster sa kanyang narinig, nagtanong kung sigurado ba ito. Mariing sumagot si Kyung na kailan may hinding-hindi niya pagtataksilan si Xiaofan. Bukod pa dun, ayaw niya ring ma-disappoint ang Immortal Sect, kung kaya mas pipiliin niya na lang na ibalik ang kanyang cultivation sa clan. Magmula sa araw na ito'y tuluyan ng maglalaho ang balat na ito. Good to go ng Sectmaster at agad na nagcast ng spell na wala ng malay si Kyung lumutang. Foolish, sambit ng Sectmaster, umano'y ito ay ang core ng 10 taong pagpaplano ng True Martial Immortal Sect. Hindi ito maaaring mamatay kahit na gustuhin pa nito, kung ganun ang pang-apat na paraan ang pipiliin niya para rito. Sa labas ay hindi mapakali si Hanjin nang bigla na namang dumating si Yang Fan upang manukso. Nagtanong kung ito na ba ang maalamat na groom's pre-wedding phobia. Brother Han, siya raw ay wag nitong kalimutan sa kasal, ngunit nagtanong lang si Hanjin kung na-dispatsa na ba nito yung basura. Grabe, napakabilis naman kung ganun, tugon ni Yang Fan. Sila raw ngayon ay nasa sentro ng universo, kakailanganin ng oras bago umabot kapag ka ikaw ay nagpadala ng mensahe. Sinabi ni Hanjin na nagbago na ang isip niya, wag na lang daw nitong dispose ng direkta ang taong iyon, sa halip hulihin niya ito ng buhay. Mas may mapapala siya kapag ka napag-alamang siya ang nakahuli sa taong iyon. O pabirong, tugon ni Yang Fan, ito raw ba ay hindi nag-aalalang iyon ay ikakalungkot ng kanyang soon-to-be bride.
Sumagot si Hanjin na iyon ay babae, maaari niya iyong makomfort sa kama, isa pa araw-araw na rin naman iyong hindi masaya. Kapag ka nahuli niya ang basurang iyon at magkaroon ng magandang relationship sa 5 emperor ng 5 Elements Immortal Sect, iyon ay isang napakalaking tulong sa kanyang magiging kompetisyon sa hinaharap para sa pwestong Sect Master. Interesting, sambit ni Yang Fan sa kanyang isip, umano'y hindi siya nagsasawang tingnan ang greedy na pagmumukha nito. Kapag ka nawala sa kanya ang lahat sa sandaling makukuha niya na sana ito, ano raw ba kayang wonderful expression ang ilalabas ng pagmumukha nito, gusto niya raw iyong makita. Lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Yang Zuan kung saan mapapansing ina-activate niya ang isang bola ng kristal. Chen Baekhyun, paulit-ulit na sambit niya sa kanyang isip na papatanong kung nasaan ito. Master, bungad ng babaeng servant, umano'y mayroon siyang natanggap na report mula sa Yunlan Holy Ground. Si Yunshan ay bumalik na sa Yunlan Holy Ground at ito ay kasalukuyang nasa kanyang seclusion cultivation. Sa ngayon ito ay hindi tumatanggap ng bisita, at hindi rin makontakt. Seclusion, pagtataka ni Yang Zuan, nagtanong kung iyon ba ay dahil sa ito ay nagkaroon ng laban kay Chen Baekhyun at ito ay nagpapagaling. Sumagot ang babaeng servant na ayon sa servant ni Yunshan na kakilala niya, iyon ay umuwi ng walang anumang injury na siyang labis na ikinabigla ni Yang Zuan. Kung ganun saad niya, so hindi ito ang personal na naghanap kay Chen Baekhyun, ito ay nagpadala ng ibang tao. Inutusan ng babaeng servant na i-check kung saang starfield ang mayroong bakas ng matinding labanan nang biglang na-activate na ang bola ng kristal. Teka lang, sambit ni Yang Zuan, ito raw ay, ang 5 Elements Immortal Sect ay nasa matinding trouble. Nag-check siya sa abandoned starfield at sa Tianan Star Province hanggang sa Eternal Darkness Planet, hanggang sa mapansin niyang si Chen Baekhyun ay mukhang patungo sa sentro ng universo, nagbigay ng utos, bilis habulin nila ito. Lumipat ang eksena sa Tianan Star Province, partikular sa Immortal Hall ng Great Jin Immortal Dynasty, kung saan mapapansing tila ba nagkakaroon ng diskusyon ang dalawang grupo. Sinabi ng isa na ang Apollo God Dynasty ay nagpadala ng official tactics at iyon ay either ang isuko nila ang Immortal Monarch o kaya naman magkaroon ng full-scale na digmaan. Sinabi ni Grandpa Chen na ang Apollo God Dynasty ay mga mayayabang, kailangan nilang lumaban ng buong lakas. Sumagot si Lady Chu na hindi nila alam kung buhay pa ba o patay na ang Immortal Monarch, kung sila lang siya ay natatakot na napakahirap para sa kanila na lumaban. Ano, sabat ni Zhong Ziming, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nitong buhay ba o patay ang kapangyarihan ng Immortal Monarch ay beyond sa imagination nito, iyon ay makakabalik dito ng ligtas. O ganoon ba, tugon ni Lady Chu, so sinasabi raw ba nitong kaya nung i-handle ng mag-isa ang mga higher-ups ng 9 Great Immortal Sects, iyon ay isa lamang Yuanying cultivator. Oo, tugon ni Zhong Ziming, umano'y not to mention ang kakayahan ng Immortal Monarch na patayin ang isang Soul Formation cultivator sa loob lang ng ilang segundo. Sa kabila ng katotohanang ito ay nasa realm pa lang ng Yuanying, ngunit nung huli nila itong makita, isang linya na lang bago nito tuluyang maabot ang Soul Formation realm, kaya sa tingin niya maaaring iyon ay tuluyan ng nag-breakthrough sa ngayon. Ziming, sabat ni Miss Zhong Yaoyao, umano'y wala ng silbi pang kausapin nito ang mga ito, dahil ang gustong mangyari ng mga ito ay ang ibenta ang Great Jin Dynasty. Sumabat si Gao Zending na iyon ay hindi mo masasabi, ang isang full-scale na digmaan ay magdudulot lamang ng pinsala sa mga tao ng kanilang dynasty. Ang dapat nilang tingnan dito ay ang kabuuang sitwasyon, kahit na ang Immortal Monarch ay isa pang void returning cultivator, iyon ay wala ring silbi kung wala ito rito. Idinagdag ni Lady Chu na ang gusto lang protektahan ng mga ito ay ang high positions ng kanilang sariling Immortal Dynasty. Ang kawawa lang kung sakaling magkaroon man ng digmaan ay ang Black Devil Army at ang mga militia. Sumabat si Lady Chen na sa tingin niya ang gusto lang nitong mangyari ay ang bumagsak ang kapangyarihan ng kanilang Immortal Dynasty. Gusto nitong gamitin ang Apollo Dynasty upang e-eliminate ang mga taong salungat sa kanila, nang biglang sumigaw si Grandpa Chen na tumigil na ang mga ito. Natahimik ang dalawa. Idinagdag ni Grandpa Chen na mayroon pa silang sapat na oras bago makarating dito ang army ng Apollo Dynasty upang pigain sila, kaya iminumungkahi niyang maghanda sila para sa dalawang bagay. Dumugtong si Lady Chu na una gawin nila ang lahat ng efforts upang i-reorganize ang military at mga tao ng kanilang dynasty at maghandang lumaban,
Pangalawa ay kailangan nilang i-discuss ang patungkol sa chosen ones, kataga, interest at goals na related sa peace talks. Ngunit sambit ni Lady Chen sumabat si Grandpa Chen na wala ng ngunit-ngunit kapag hindi pa nila tinapos ang tila ba walang katapusang debate na ito ay magpapabilis lang sa kamatayan ng kanilang Great Jin Dynasty dahil kahit na anuman ang mangyari, hindi nila maipagkakaila ang katotohanang wala rito ang Immortal Monarch sa pagkakataong ito. Nadali mo sambit ni Lady Chu at umalis na kasabay ng kanyang grupo. Xiao Fan hindi, nagtanong kay Zhong Ziming kung sinabi ba ng Immortal Monarch kung kailan ito babalik. Sumagot si Zhong Ziming na ang naging paghihiwalay nila ay madalian walang malinaw na sinabi ang Immortal Monarch, ang tanging alam niya lang mayroon itong hahanapang isang tao. So ganoon pala tugon ni Grandpa Chen so mukhang iyon daw pala ay hindi makakabalik dito hanggat hindi nito nahahanap si Xiao Qiong. Alas siya raw ay umaasang ayos lang ito, at lumipat ang eksena sa Chen Dojo kung saan maririnig ang sunod-sunod na pagkatok sa gate. Mula sa loob ay nagtanong si Mrs. Wang Yun kung sino ito, na bigla sa kanyang nadatnan pagbukas ng gate. Auntie sambit ni Soy Mir nagtanong kung maaari ba siya nitong bigyan ng kahit na anong makakain, you poor thing sambit ni Mrs. Wang Yun, pasok-pasok ito raw ay pumasok. Sa isang dako ay napasabi si Lieutenant Lee na ang isiping ang mga taong nasa ilalim ng mga disipulo ng isang Immortal Dynasty ay wala man lang kahit na kaunting guard, umano'y talagang ito ay isang barbaric land. Sinabi ng isang captain sa kanyang mga sundalo na ang kanilang Great Jin Dynasty ay malapit nang humarap sa digmaan, pakiusap kailangan nilang protektahan ang kanilang lupang sinilangan. Sinabi ni Lieutenant Lee na mukhang mayroong mangyayaring digmaan ang Chen Baixuan daw ba na iyon ay babalik dito. Chen Baixuan ang family nito ay nasa panganib siguro naman ito ay hindi nito babaliwalain tama raw ba, lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Chen Fan. Nagsabing ito ay isang lugar kung saan ang energy ng universe ay stable, which is napaka-suitable upang ma-precipitate niya ang 5 elements na naabsorb niya kailan lang. Sinama ng artifact mula rito'y inilabas yung hinigup niyang planeta nung nakaraan, agad na lumipad palapit pumasok at bumaba sa mismong planeta kung saan bumungad sa kanya ang pagbati ng mga spiritual beast. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan si Lisa ngunit hindi na naghintay pa ng sagot ginamit ang kanyang divine sense upang hanapin ito't hinila palapit, napaaray si Lisa. Nagulat si Lisa nang makita si Chen Fan na patanong kung totoo ba itong nakikita niya, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na manatili lang itong honest may silbi pa ito sa kanya. Umupot nagsimulang mag-meditate na pasabi sa kanyang isip na sa taglay niya ngayong kapangyarihan ng 5 elements at unique ability na mayroon ng taong ito natitiyak niyang maibabalik niya sa dati si Anya sa hinaharap. Nagawa niya ng maitulak ang kanyang cultivation level patungo sa soul formation sa pamamagitan ng pag-absorb sa malaking amount ng elements power gayunpaman, mukhang ang 5 elements power na nag-originate sa 5 elements immortal sect ay mayroong itinatagong panganib ng pagbind sa kanya patungo sa landas ng advancement. Subalit kapag binitawan niya naman ito, siya ay mawawalan ng tsansang manalo laban sa 5 elements emperor sa hinaharap. Nung nakaraan ay nagawa niyang maabot ang Yuanying level sa pamamagitan ng 9 forms immortal will, habang 100 patak naman ng immortal energy essence upang makumpleto niya ang 3 immortals body. Nagpatuloy sa pag-iisip ng paraan si Chen Fan sa kung ano ang gagawin niya sa 5 elements, hanggang sa mapagpasyahan niyang pag-isahin ang mga ito. Nagsabing magmula sa kapanganakan ng 9 Great Immortal Sect 10,000 taon na ang nakararaan, siya ay natatakot na siya lang ang mayroong kakayahang pag-isahin ang original power ng 2 immortal sect na nangangahulugang binabalak niyang pag-isahin ang 5 elements power ng 5 elements immortal sect at true martial art divine skill ng true martial immortal sect. Thus, ganoon na nga ang ginawa niya at makalipas ang ilang sandali, ano pa nga ba ang mangyayari syempre nagtagumpay siya. Ang isang hakbang niya'y nagdulot ng matinding bitak sa lupa't nagpayanig sa buong planetang kinaroroonan niya, napatingin sa kanyang sarili na pasabing buti na lang at ang original Taoist star na ito ay nagkaroon din ng breakthrough dahil kung hindi lang nagkaganon, malamang ito ay nawasak na sa kaunti niya lang na paggalaw. Lumapit ang mga spiritual beast kay Chen Fan upang siya ay i-congratulate, mapapansing maging ang mga ito ay nagkaroon din ng breakthrough.
Hasambit ni Chen Fan mukhang ang mga ito raw ay nakinabang din sa bagay na ito although ang mga ito'y walang kakayahang pag-isahin ang dalawang kapangyarihan na ito tulad niya ang mga ito pa rin ay mahusay pagdating sa pag-cultivate, perhaps ang mga ito ay mas advanced pa kaysa sa ilang mga young geniuses ng True Martial Immortal Sect at Five Elements Immortal Sect. Dinala ng dalawang rabbit beast si Lisa kay Chen Fan nagsabing ang babaeng ito ay hindi kinaya ang nag-uumapaw na kapangyarihan ni Chen Fan kaya ito ay namatay. Ngunit sinabi lang ng ating bida na sa ngayon para sa kanya, ang pag-overturn sa buhay at kamatayan ay nasa lag-utok na lang ng kanyang daliri. Itinuon ang dalawang daliri sa mukha ni Lisa sabay infuse ng chi at cast ng isang art, na siyang naging dahilan upang magising si Lisa. Tumayo hindi makapaniwalang siya ay buhay at bukod pa dun, sa ngayon siya ay nagtataglay na ng makapangyarihang cultivation power umano'y ibang-iba na ang mundo sa paningin niya ngayon. Sinabi ni Chen Fan na ito ay isa lamang step upang ito ay makapasok sa Jindan level hindi ganoon ka big deal, ano sambit ni Lisa iyon daw ay imposible dahil ang mga native ng Eternal Darkness Planet ay walang divine soul o anumang bagay na katulad nun na nangangahulugang sila ay walang ability pagdating sa cultivation. Hatugon ni Chen Fan nagsabing iyon ay isa lamang assumption, sadyang ang mga ito ay na-brainwash lang. Whatever sambit ni Lisa at agad na lumipad, oh my god ang bagay daw na ito na tinatawag na cultivation ay napakaastig. Alright sambit ni Chen Fan umano'y ito ay marami pang oras upang lumipad-lipad mamaya. Sinabi sa lahat na ang susunod, kailangang maglaban-laban sa isa't isa ang mga ito upang maka-awaken ng iba pang mga skill sa actual battle sabay cast ng isang wood art na nagdulot ng pagyanig sa buong lugar, tumubo ang isang malaking puno. Nagsabing sa pamamagitan ng punong ito ang kanilang buhay ay hindi malalagay sa panganib. At sa muli nilang pagkikitay oras na upang ang mga ito'y tumapak sa battlefield. Mula doon ay lumabas na si Chen Fan sa mismong planeta, at hinigop pabalik sa artifact. Nagsabing kung gusto niyang tumungo sa sentro ng universo upang kunin pabalik si Qiyong hindi lang sa kailangan niyang harapin ang galit ng 5 Emperor ng Five Elements Immortal Sect, maaaring harapin niya rin ang obstruction ng True Martial Immortal Sect. Nag-imit ng immortal energy at idinagdag na mas mabuti kung makakita pa siya ng ilang mga opportunities sa daan na makakatulong sa kanya. Let's see umano'y ayon sa kanyang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay mayroong kung anong bagay malapit dito, iyon daw ay nasa banda roon at tumungo na nga sa pinakamalapit na galaxy bilang elemento. Lumipat ang eksena sa sentro ng universo kung saan ginaganap ang unang linggo ng 9 Immortal Sect Higher Ups Meeting. Sinabi ng isang Dao Fusion deity na ang tatlong sekta ang Red Blood, ang Spiritual Sword at Heaven God Immortal Sect ay hindi dumating sa tamang oras, gayunpaman iyon ay hindi na mahalaga sapagkat ang unang linggo ay patungkol lang sa pagkakamustahan. Hasambit ng isa mayroon pang natitirang mahaba at mabahong 8 linggo para sa meeting na ito hayaan muna nilang mabuhay ng ilang araw ang brat na iyon. Hasabat ng isa sa katabi niya nagtanong kung iyon ba ay bumasag sa pangarap nito. Gaya na lamang sa binabalak nitong pag-spy sa Immortal World. Mula doon ay nagpatuloy sa kanilang huntahan ang ilang mga higher-ups ng mga Immortal Sect nagkaroon ng kaunting girian ng Sect Master ng True Martial Immortal Sect at Azure Emperor patungkol kay Qiyong hanggang sa napunta ang topic patungo sa entrance ng Transcend Tribulation umano'y mukhang ang Hidden God Immortal Sect ay mayroong clue at lumipat ang eksena sa Ice Planet kung saan kasalukuyang naruroon si Chen Fan. Pinitas niya ang isang spiritual herb, at lumabas na sa Ice Planet. Hasambit niya kung tama ang pagkakaalala niya iyon ay ang area kung saan matatagpuan ang Ancient Moon Immortal Sect. Bumaba siya sa isang planeta nagsabing ang Ancient Moon Immortal Sect ay puro mga ermitanyo na hindi na nagtatanong pa patungkol sa mundo kaya tiyak na siya ay makakahanap ng tahimik na lugar dito kung saan maaari niyang madigest ang lahat ng mga exotic herbs na nakuha niya mula sa daan na makakatulong upang masettle niya ang kanyang realm. Pagdating sa Divine Wheel ang planetang ito ay walang nagmamay-ari, ngunit nabigla siya nang biglang mayroong tumawag sa kanya nagtanong kung sino siya. Mapapansing ito ay isang batang lalaki tinanong uli si Chen Fan kung sino ito at bakit bigla na lang itong lumitaw sa lugar na ito. Hapagtataka ni Chen Fan napatanong sa kanyang isip kung papaanong nangyaring hindi na-detect ng kanyang Divine Will ang presensya nito. Sumagot na siya ay isang traveler gusto niya lang magpahinga rito ayos lang daw ba yun,
Oo, tugon ng batang lalaki, kung ganoon maaari itong magpahinga rito, hindi niya na ito guguluhin. Ikaw, tugon ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang pangalan nito at bakit nag-iisa lang ito rito. Sumagot ang batang lalaki na siya ay si Xiaozi, mag-isa lang siyang pumunta rito. Ngunit kapag napuno na ng tubig ulan ang kanyang bamboo bag, pupunta rito ang kanyang master upang kunin siya at siya ay mako-consider na bilang graduate. Hapagtataka ni Chen Fan, punuin ang bamboo bag na ito ng tubig ulan. Mukhang talaga raw palang ang mga ermitanyo ng Ancient Moon Immortal Sect ay mayroong kakaibang personality, gayunpaman natitiyak niyang mayroong rason para rito, siya ay hindi na dapat na makialam pa. Umupo siya, inilabas yung spiritual herb na kakakuha niya lang, nagsabing ang Ice Palace Fairy na ito ay makakatulong sa kanya upang ma-round up ang kapangyarihan ng iba't ibang spiritual stones at medicines na parabang lubricant. Sinimulan niya na itong i-refine at makalipas ang ilang sandali, wow, sambit ni Xiaozi, umuulan ng snow. Ang snow ay tubig, kaya tiyak na maya-maya lang ay pupunta na rito ang kanyang master upang sunduin siya. Ilang sandali pa ay makikita ang pagdating ng isang nilalang, so ganoon daw pala. Supposedly ang bituing ito ay windless at rainless, yet mayroong opportunity na dumating para kay Xiaozi. Xiaozi, ito raw ay maghanda at aalis na sila. May kung anong bagay na dumampi sa ulo ni Xiaozi, ilang sandali lang siya ay nabalot ng kung anong enerhiya. Interesting, sambit ni Chen Fan. Lumingon ang master kay Chen Fan, nagsabing sa tingin niya ito ay ang mas interesting. Si Xiaozi ay kanyang disciple, kaya kung ito ay isang individual na connected sa kapalaran ni Xiaozi, then ito ay connected din sa kanya. Base sa nakikita niya sa kondisyon nito, siya ay naniniwalang kailangan nito ang Ice Fairy upang i-round up ang kapangyarihan ng iba't ibang attribute, at coincidentally, mayroon siyang sinabi patungkol sa paghahanap sa Great Dao sa loob ng libo-libong taon, at idinagdag na iyon ay ang dahilan kung bakit ang kapalaran nila ay itinadhana sa isa't isa. Kung kaya bibigyan niya raw ito ng isa pang Ink Palace Lotus upang ma-fulfill ang opportunity na ito, at ganoon na nga ang ginawa niya. Nagpasalamat si Chen Fan at nagtanong kung ano ang pangalan nito, ngunit sumagot lang ang master na hindi, iyon ay hindi maaari. Nagsimulang lumipad palayo, idinagdag na kung makikilala nila ang soul mark ng isa't isa, ang relationship nila ay mas lalalim ng lalalim, iyon ay napaka-troublesome para sa kanya at tuluyan ng umalis. Hasambit ni Chen Fan, umano'y ang ermitanyong iyon ay nasa Dao Fusion True Immortal Realm na, half-step na lang bago tuluyang maabot ang Transcend Tribulation. Ito ay natatakot na baka ito ay makabuo pa ng kapalaran, na makakahadlang sa kanyang daan patungo sa Transcend Tribulation. Well, in any case, ito ay mabait pa rin sa kanya. Kanina ang tanging mayroon lang siya upang i-round up ang kanyang mga kapangyarihan ay Ice Palace Fairy, ngunit ngayon mayroon na rin siyang Ink Palace Lotus, ang Extreme Great Dao ng Yin and Yang Immortal Sect. Pinag-isa ang dalawang item, umano'y ito ay makakatulong sa kanya upang mag-advance patungo sa susunod na level, nagsimula sa pag-refine. Makalipas ang ilang sandali ay nakumpleto niya na ito, nagsabing ang pag-fuse sa kanyang mga kapangyarihan ay nakumpleto niya na. Ito kalakip ang kanyang Great Dao Red Furnace Sutra, siya ay hindi na matatakot pang i-absorb ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Sa ngayon, pakiramdam niya siya ay isa ng agila, siya ngayon ay mas makakalipad na ng malaya, at siya ngay nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Sa isang dako ay makikita ang isang babaeng Dao Fusion deity, nagsabing ang Great Karma ay nagbago, its him, ito raw ay malapit na sa kanya. Umano'y kapag napatay niya ito, siya ay magkakaroon ng cosmic vibration mula sa space and time restrictions na ito at magkakaroon ng tsansang makasilap sa immortal world. Ang nilalang na nag-disrupt sa time at space, hintayin lang daw siya nito, siya ay papunta na, at lumipat ang eksena sa isang starship kung saan naruroon si Chen Fan. Nagsabing ang starship na ito ay nakuha niya mula sa isang star field na nadaanan niya kapalit ng nirefine niyang immortal grade spiritual peel. Buti na lang daw at ang starship na ito ay isa ring immortal grade, kaya ito ay mas mabilis na lumipad kaysa sa kanya, umano'y ang pakikipagpalit niya rito sa isang immortal grade spiritual peel ay worth it. Tumingin sa unahan, nagsabing iyon na ang sentro ng universo, daw nakikita niya na ang liwanag nito, ngunit ang marating ito ay kakailanganin pa ng panahon. Ilang sandali pa ay narating niya ang isang checkpoint kung saan siya ay pinahinto ng dalawang Yin Yang Immortal Sect guards, tinanong kung sino siya, at nagbigay ng utos na ito ay magpakita ng credentials.
Lumabas si Chen Fan nagpakilala bilang Chen Baixuan, nagsabing siya ay disciple ng True Martial Immortal Sect. Nag-abot ng isang jade ang isa sinabihan si Chen Fan na hawakan ito at gamitin ang pure power ng kanilang sekta upang ma-identify ang kanyang sarili. Naglabas ng artifact ang isa at idinagdag na kapagka ito ay nang ahas na linlangin sila hihiwain niya ang space and time rift upang ito ay agad na mapalayas. Alright, tugon ni Chen Fan ang mga ito raw ay wag mag-rush sabay activate sa Jade. Hasambit ng isa indeed talaga raw palang ang original power nito ay nagmula sa True Martial Immortal Sect. Idinagdag ng isa na since ito ay isang kapwa Taoist maaari na itong tumuloy. Salamat tugon ni Chen Fan at nagsimula na silang humakbang patungo sa gate nang biglang may nahinuha ang dalawa teka lang sambit ng isa ang pangalan nito ay Chen Baixuan idinagdag ng isa na hindi raw ba't iyon ay pamilyar, Chen Baixuan saad ng nakaputi yung taong pinaghahanap ng Five Elements Immortal Sect. Sinabi ni Chen Fan na malamang sila ay magkapareha lang ng pangalan ng taong iyon dahil kung talagang siya yun, hindi raw ba't dapat ay nagkaroon na ng digmaan sa pagitan ng Five Elements Immortal Sect at True Martial Immortal Sect. Gayunpaman sumugod lang ang dalawa, umano'y sila'y walang pake kung ito at ang taong iyon ay magkapareho lang ng pangalan kailangan muna nila itong hulihin, umatake ngunit napakadali lang itong iniwasan ni Chen Fan sabay lapat ng magkabilang kamay sa pagmumukha ng dalawa nagcast ng isang spell, tinanggalan ng alaala. Mapag-aalamang ang dalawang ito ay nagmula sa Yin and Yang Immortal Sect nagtaka ang dalawa sa kung ano ang nangyari sinabi ng isang siya ay nakakaramdam ng pagkahilo at pagkaantok, habang napatanong naman ang isa kung nasaan ang kanyang Rift Blade. Lumipat ang eksena sa isang planeta kung saan makikitang hawak-hawak ni Chen Fan ang Rift Blade, nagsabing ituturing niya ito bilang isang regalong nagmula sa Yin Yang Immortal Sect. Tumingin sa isang dako idinagdag sa kanyang isip na sa ngayon ay kailangan niyang mahanap ang lokasyon ng mga outer disciples ng True Martial Immortal Sect, kailangan niyang mag-blend sa mga iyon upang malaman ang kinaroroonan ni Qiyong. Lumipat ang eksena sa isang bayan kung saan maririnig ang halo-halong boses ng mga tao mayroong nag-iimbita patungkol sa umano'y gaganaping cultivator exchange ng 9 Great Immortal Sects mayroong nagbebenta ng mga medicines, at mayroon ding nagbibigay ng libreng exotic spiritual treasures. Ngayon ay mapapansing nagkaroon na ng low-key na disguise si Chen Fan at umagaw sa atensyon niya ang isang individual na nag-aanunsyo patungkol sa Immortal Training Session umano'y isang slot na lang ang natitira. Nilapitan niya ito Immortal Training Session patanong na sambit niya, oo tugon ng lalaki at nagtanong kung ito ba ay interested, nang biglang sumabat ang isang matanda. Hasambit ng matanda umano'y binabalak ng mga itong mag-research patungkol sa Immortal World ang Great Elders nga raw ng 9 Immortal Sects ay hindi man lang magawang makasilip sa Immortal World, kaya ano naman daw ba ang magagawa ng mga hamak lang na Yuanying cultivators na ito? Hasigaw ng lalaki maaari naman daw siyang mag-aral, great sambit niya kay Chen Fan kung ganun umalis na raw sila. Sinabi ng ating bida na siya ay interested patungkol sa Immortal World gusto niyang marinig ang detalye mula rito, at nagsimula na silang humakbang. Alas sambit ng matanda tinawag na mga fools ang dalawa, at lumipat ang eksena sa isang bahay kung saan inimbitang pumasok ng lalaki si Chen Fan upang magtsaa, at pumasok na nga sila sa loob. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan na yung iba, hatugon ng lalaki yung iba, umano'y wala nang iba rito siya lang. Hasambit ni Chen Fan ngunit sinabi raw nito kaninang isang tao na lang ang kulang, tugon ng lalaki sadyang gusto niya lang dong makahanap ng isang taong susuporta sa kanya nang mapatunayan niyang siya ay hindi pa nababaliw. Nag-abot ng tsaa kay Chen Fan nagpakilala bilang Renyaw ng Hidden God Immortal Sect at tinanong si Chen Fan kung ano ang pangalan nito. Ako tugon ni Chen Fan, bakit hindi raw muna nito sabihin sa kanya kung saan nito nakuha ang confidence na magagawa nitong pag-aralan ang Immortal World. Bamulong si Ren na sa tingin niya nahanap niya na ang entrance patungo sa Immortal World, na siyang ikinabigla ni Chen Fan. Idinagdag ni Ren na ang unspeakable na ambiguous light na iyon na punong-puno ng hindi mapapantayang energy, sa isang langhap lang iyon ay sapat na upang mabaliw ang mga cultivators. Hasambit ni Chen Fan siya raw ay natatakot na hindi nito sasabihin sa kanya ng direkta ang exact location ng lugar na iyon kung ganun ano raw ba ang kondisyon nito, upang dalhin siya nito doon.
Ahehe, tugon ni Ren nung sandali raw kasing iyon na nahiwalay mula sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa naramdaman niya ang batas ng universo at aksidente itong na-perceive, iyon ay isang beses lang nangyari kaya hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. At dahil sa iyon ay napaka-illusory, wala siyang ebidensyang magpapatunay na iyon ay totoo, kaya iniisip ng mga tao na siya ay isang fraud. In fact, minsan nga raw maging siya ay nagdududa na rin sa sarili niya, pakiramdam niya iyon ay isa lamang guni-guni, gayunpaman ang pakiramdam na iyon ay napaka-wonderful, ayaw niyang sumuko. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay sa kanang balikat ni Ren, nagsabing siya ay nakahandang maniwala rito, kaya bakit hindi na lang siya nito dalhin doon upang muling mag-explore. Sumagot si Ren na hindi niya maigagaransya na mayroon silang makikita doon, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi bad idea ang sumubok at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar. Dito ay sinalubong sila ng isang babaeng attendant, nagtanong kung anong uri ng cultivation room ang gusto nila, sumagot si Ren na ayos na yung pinakamura. Teka lang, sabat ni Chen Fan, nagtanong kay Ren kung ano ang environment na naramdaman nito sa kanyang physical na katawan nung huling nakaramdam ito ng kakaibang bagay. Hatugon ni Ren, sa tingin niya nung sandaling iyon ay nakita niya ang pagdaloy ng batis at gusto niyang maramdaman ang tubig habang nagko-cultivate. Nagtanong si Chen Fan sa attendant kung mayroon ba ditong meditation room na nagtataglay ng tubig, kung maaari yung tubig na buhay. Sumagot ang attendant na mayroong water flow meditation room dito na nagsisimulate ng buhay na tubig at mayroon din sila ritong river meditation room na nagtataglay ng tunay na buhay na tubig. Gayunpaman yung huli ay napakamahal, at available lamang sa mga premium clients. Nagtanong si Chen Fan kung papaano siya magiging isang premium client, sumagot ang attendant na kailangan nitong magbayad ng mga elixirs na mayroong napakataas na quality, maaari rin namang mga formation diagram o kaya naman mga sandata, defensive equipments o mga herbs, at iba pang bagay na mayroong kapantay na value. Mayroon silang mga experts dito pagdating sa pag-evaluate sa halaga ng mga bagay-bagay, kaya kung mayroon silang mga ganoong bagay napakadali lang ng magiging proseso. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, sabay labas ng isang bote, ito raw ay naglalaman ng 50 mga highest quality na mga pills, mapapansin ang reaksyon ni Ren. Idinagdag ni Chen Fan sa attendant na i-register nito ang kanyang kasama bilang premium client, na agad namang sinang-ayunan ng attendant, sinabihan si Ren na sumunod sa kanya para sa proseso. My God, sambit ni Ren sa kanyang isip, mukhang siya raw pala ay nakatagpo ng isang napakayamang tao, gusto niya na rong magpaampon dito. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat na nga ang eksena sa river meditation room, kung saan sinabi ng attendant sa dalawang wag mag-alala dahil ang lugar na ito ay mukha lang open air, ngunit ang seguridad nila rito ay absolutely guaranteed. Kung ganun, sambit ni Chen Fan, gusto niya rong subukan, agad na nagpakawala ng isang fist art sa ere, mapagtatantong ang lugar na ito ay balot ng isang napakatibay na protective formation. Idinagdag ng attendant na ang kanilang time limit ay 3 buwan, ngunit kung gusto nilang mag-extend, kailangan nilang magbayad ng extra paglabas nila sa silid na ito, kaya pakiusap gentlemen, take your time. Umalis na ang attendant. Sinabi ni Chen Fan kay Ren na magsimula na sila, ngunit nagtanong lang si Ren kung sino raw ba talaga ito. Sa tingin niya ang isang ordinaryong cultivator ay walang ganoon karaming pag-aari. Naglabas ng kung anong mga bagay si Chen Fan at nagsabing sadyang nagkataon lang na siya ay medyo mahusay sa alchemy, kahit yung mga napaka-common lang na mga herbs siya ay mayroong kakayahang i-refine ang mga iyon sa pinakamataas na quality. I see, tugon ni Ren sabay perform ng isang art, nagsabing ito ay ang basic recipe para sa paglalakbay ng kaluluwa at lumabas mula sa iyong katawan. Kung ito ay mayroong tinataglay na husay, magagawa niya itong matutunan sa loob lang ng 3 araw. Iyon na ang pinakamabilis, subalit hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita nagawa na ito ni Chen Fan na siyang ikinabigla ni Ren. Ano, sambit niya sa kanyang isip, na patanong kung papaano ito naging posible, ang taong ito raw ba ay isang genius? Kahit siya nga raw noon ay inabot ng 1 linggo bago ma-master ang teknik na ito. Idinagdag niya kay Chen Fan na kapag nakapasok na ito sa Soul Realm sa unang pagkakataon ito ay malilito, gayunpaman wag itong ma-overwhelm, wag itong magpanik, ito'y maghintay lang hanggang sa mahanap niya ito. Ipinikit ni Ren ang kanyang mga mata at ilang sandali lang, nagawa nang makapasok ni Chen Fan sa Soul Realm.
Tiningnan ang kanyang sarili at napag-alamang ang lahat ng kapangyarihang nakuha niya mula sa immortal cultivation ay naiwan sa kanyang physical na katawan. Ang lugar na ito ay hindi related sa 5 elements sa yin-yang at maging sa universo't mga bituin, ang lugar na ito ay isang napakagulong realm of the soul. Posible daw ba kaya na mayroong mga opportunities dito na related sa immortal world, nang biglang lumitaw si Ren. Fellow Taoist sambit nito ito raw ay wag magpanik na hanap niya na ito, tugon ni Chen Fan siya raw ay hindi nagpapanik. Ahehe tugon ni Ren mabuti naman daw kung ganon, damdagdag niya sa kanyang isip mukhang talaga raw palang ito ay isang genius. By the way dagdag niya since ito ay napaka-talented at wala pang sekta bakit hindi na lang daw ito sumali sa kanilang Hidden God Immortal Sect. Tugon ni Chen Fan so gusto nitong maging disciple siya nito. Siyempre hindi tugon ni Ren ito raw ay maaaring maging disciple ng kanyang master. Ang kanyang master ay talagang lubhang napakalakas, walang sapat na katagang makakapaglarawan sa lakas nun ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala siyang balak sa ngayon. At tama tugon ni Ren since ito raw ay kadalasang nagre-refine ng mga pills iyon ay nangangahulugan lang na ito ay mayroong malakas na financial resources, kaya ang pagsali nito sa isang sekta ay magre-restrict lang sa kanyang kalayaan. Nagtanong si Chen Fan kung kaya ba nitong hanapin ang direksyon of course tugon ni Ren, ang pakikiramdam sa daloy ng kapangyarihan mula sa chaos ay ang basic ability at ultimate purpose ng Divine Soul Travel at idinagdag sa kanyang isip na sa wakas mayroon ng bagay na hindi nito alam. Gayunpaman biglang rinamdam ni Chen Fan ang daloy ng kapangyarihan sabay turo, nagsabing iyon ay ang daloy ng Steel Room. Hindi makapaniwala si Ren dito umano'y napakabilis nitong na-master ang trick, at ni hindi niya pa ito tinuturuan. Kung mayroon lang sapat na oras malamang ito raw ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa kanyang master, ilang sandali pa ay sinabi ni Ren na malapit na nilang marating ang core ng daloy ng kapangyarihan, nang biglang bumugso ang presensya ng isang spiritual being. Kunping saad nito dapat ito raw ay hindi na lang pumunta rito. At bakit naman hindi tugon ni Chen Fan?